Kaugnay pa rin ang pagharap sa media ni dating SPO3 Arto Las Cañas para amining membro raw siya ng Davao Death Squad ninoy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, tinawag niya itong public confession. At sa public confession na ito, Rafi, ay inamin ni retired SPO3 Arturo Las Cañas ang 6 na krimen na anya'y ginawa niya sa kanyang pagiging original na nagbuo nitong Davao Death Squad. At nagawa niya raw ito dahil sa kanyang blind obedience at loyalty kay nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Una sa kanyang mga inilahad na kanyang ginawang krimen ay ang pagpatay sa isa umanong drug lord na isang Alan Cancio na kanila raw ni-raid ang bahay. Pero wala naman daw silang natagpuan na shabu sa bahay nito, pero pinatay rin daw nila sa halagang 20 to 50,000. Katulong daw nila sa operasyon na ito ang mga NPA rebel returnees. At sa operasyon na ito, Rafi, nabuo daw ang tinawag ng Davao Death Squad dahil ito yung unang pagkakataon na naglagay sila ng karatulang huwag pamarisan at doon nila ikinoin yung kanilang pangalan na Davao Death Squad. Ikalawang inamin niyang krimen ay ang pambobomba sa mga moske sa Davao City. Ito ay bilang pagganti at iniutos sa kanila ni Mayor Duterte na bombahin ang mga moske dahil doon bilang ganti sa pambobomba doon sa San Pedro Cathedral. At ikatlo naman sa kanyang inaming krimen ay ang pagpatay sa isang Mr. Patasaha na umano'y utak sa pagdukot ng isang Mrs. Abaca. At ito daw ay inutos sa kanila na patayin. Ang masaklap lamang daw dito ay buong pamilya nitong si Mr. Patahasa ang kanilang napatay kasama yung kanyang may bahay na buntis, isang 45-year-old na anak nila, ang kanyang biyena na 75 years old at 2 kasama nang dukutin nila ito sa kanyang sasakyan. Ika-4 na krimen ay yung sinabing pagpatay sa journalist na si June Pala na 2 beses daw nilang pinagbalakang patayin ngunit sila'y nabigo sa halagang 2 million pesos. Galit daw umano si Duterte sa mamamahayag na ito dahil sa araw-araw na pagbanat sa kanya sa radyo. Pero finally on the 3rd try ay napatay nila ang mamamahayag na si June Pala at binigyan pa raw sila umano ng bonus na 1 million each. Ang ikalamang pagpatay na kanyang inamin ay ang pagpatay sa isang June Bersabal, isang notorious PC retiree daw ito na dinala pa nila mismo kay Duterte kung saan inutos sa kanilang patayin. Sa operasyong ito, nagkaroon daw sila ng trouble dahil ito do'y tinutukan ng Commission on Human Rights at nakasuhan sila pero kalaunay nalusutan din daw nila. Ika-6 na kanyang pag-amin ay ang pagpatay sa kanyang 2 kapatid. Dito sa portion na ito, Rafi, naiyak na itong si SPO3 Las Cañas dahil daw sa kanyang blind obedience at loyalty ay ultimong 2 kapatid niya na ipapatay niya dahil dawit naman daw talaga sa droga ang kanyang kapatid. Sinamahan si Las Cañas sa kanyang public confession ng mga abogado mula sa Free Legal Assistance Group, sila Attorney Jose Manuel Jocno, Arno Sanidad, Alex Padilla, at ganun din si Senador Sani Trillanes na humarap din sa press conference. Sabi ni Attorney Sanidad, itong mga pahayag na ito ni Las Cañas ay maaaring magamit sa impeachment case kung magkakaroon ng impeachment case laban kay Pangulong Duterte, pero ito din nakasalalay pa rin sa kamay ng mga miyembro ng House of Representatives. Pakinggan natin ang parte na naging pahayag ni Las Cañas, Rafi. Na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng 2 kong kapatid, si Cecilio at si Fernando. Tanggap ko po kung anong mangyari sa akin. Dahil po sa sobra kong loyalty sa kanyang campaign, nagawa ko po ito. Sarili kong 2 kapatid, pinapatay ko. Papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession.
Itong pagharap na ito ni Las Cañas today, Rafi, ay pagbaligtad sa kanyang mga una na naging pahayag sapagkat matatandaan natin na nung unang humarap siya sa Senado bilang testigo ay pinabulaanan niya ang existence ng DDS at pinabulaanan niya rin yung mga unang sinabi ni Matobato na ngayon ay kanyang binabaligtad na at sinasabing original pa nga siya nagbuo ng DDS at totoo raw lahat ng sinabi ni Matobato. Rafi. Mark, we understand hindi na tumanggap ng mga katanungan itong bagong testigo, ano? Pero ano raw mangyayari pagkatapos itong kanyang public confession? Ano yung mga susunod na mangyayari lalo na sa kanyang testamento? Meron ba siyang affidavit patungkol dito, Mark? Si Rafi ba I'm sorry, Okay. Rafi, pero hindi kita marinig. Well, nagkakaproblema po tayo sa ating linya ng komunikasyon. We'll have to leave it at that. Maraming salamat sa iyong ulat, Mark Salazar.